Maris POV. Naalimpungatan ako ng maramdaman ang sinag ng araw na tumama sa balat ko. Hindi ko pa man lang tuluyang naibuka ang aking mga mata ay napahilot na ako sa sentido kong sobrang sakit. Ouch! Mahinang daing ko. Resulta na ito sa marami ng alak na nainom ko kagabi. Kung bakit ba naman kasi napasobra ako gayong hindi naman ako sanay. Teka, kagabi? Napaawang ako bigla nang unti-unting inalala ang mga nangyari kagabi. Tuluyan kong ibinuka ang mga mata at halos mapatalon ako nang makitang malaking kamang hinihigaan ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko habang inililibot ang mga mata sa kabuuan ng maaliwalas at marangyang kwarto. Shit, hindi itong apartment na tinitirhan namin. Ibig sabihin, hindi ako nakauwi kagabi? Goodness! Hindi man lang ako nakapagpaalam kay Tita Charita at Casper. Napabalikwas ako ng bangon habang parang tambol sa pagdagungdong ang puso ko. Oh shit! Nasaan ako? Natutup kong bibig nang biglang sumulpot sa isipan ko ang mukha ng lalaking huli kong nakasama. Si Jace? Si Jaguar? Pilit ko pang iniisip ang mga nangyari kagabi at kung paano ako nakapunta rito. Pero hindi naman maliwanag sa isipan kong lahat, maliban lang talaga sa gwapong mukha nun na napakaseryoso. Hinagod ko ng tingin ang sarili at nagpapasalamat akong suot ko pa rin ang damit ko kagabi. You're awake. Ay, kabayo! Napatili ako ng maulinagan ang boses nito. Agad na lumipad ang mga mata ko sa kanya na ngayoy nakatayo sa hamba ng pintuan. Nakapamulsa ito at nakapresko tingnan dahil bagong ligo. Mamasa-masa pa ang buhok nito. Gwapong kabayo. Anito't ang buwisit kong puso'y parang sasabog sa sobrang lakas ng tibok habang nakatitig sa napakagwapo nitong itsura. Gwapong kabayo nga. Done checking on me? Sarkastikong ngisi nito nang mapansin ang titig ko kaya nalaki ang mga mata ko't agad na nag-iwas ng tingin. Ang yabang? Tiningnan ko lang naman siya, chinek kagad. Ang presko pa rin niya kagaya noon. Noong hindi pa kami close at bago pa lang nagkakilala. I am not checking on you, sir. Hindi lang ako makapaniwalang nakikita ko kayo ngayon. Nasaan po ba ako? Bakit niyo po nga ba ako dinala dito? Paano po kung nandito yung fiancé niyo? Sunod-sunod at formal na tanong ko na makaiwas na rin sa mapanuksong sinabi nito. Just fucking drop that po. Kagabi ka pa po nang po, gayong matanda lang naman ako sa'yo ng ilang taon. And to answer your questions, lasing na lasing ka kagabi so I wanted to help you. I supposed to drive you home, but you fell asleep. Hindi ko naman alam kung saan ka na ihahatid so I have no choice but to bring you here. And Leticia didn't live here. Dadalhin ba kita kung magkasama kami? Mahabang paliwanag nito na may pasarkastiko pa sa bandang dulo. So, hindi pala sila magkasama sa isang bahay ng fiancé niya? Gusto ko mang matuwa ay tinatalo pa rin ako sa kaisipang. Fiancé niya pa rin yun. Magkasama man sila o hindi. Baka siguro saka pa lamang niya ibabahay kapag tuluyan na silang maikasal. Ang realidad na yun ang mas masakit. Huminga ako ng malalim sa maraming naiisip. Lasing na lasing pala ako kagabi. Obvious naman dahil wala nga ako malinaw na alaala. Kagagahan ko nga naman talaga. Fine, magpapasalamat na lang ako and aalis na. Kailangan ko magmadali dahil may pasok pa ako. Natitiyak kong hinahanap na rin ako ng anak ko ngayon. Bigla akong naalalang dala kong maliit na bag dahil nandoon ang cellphone ko. Kaya imbis na magpasalamat ay yun pang naisip kong hanapin. Yung bag ko po sir. Kinakabahang tanong ko sa takot na baka naiwanan ko yun kagabi. Ngumuso lang ito't laking ginhawa ko nang makitang nakapatong lang pala ito sa bedside table. Mabilisan ko tong kinuha para matawagan si Tita Charita. Ngunit nadismaya lang ako nang makitang lubat ang cellphone ko. Someone called you last night. It's your Tita Charita. Tulog na tulog ka kaya sinagot ko na. Biglang sambit ni Jaguar kaya nalaki ang mga mata ko. Po? You heard it, don't you? I just told her that you're in a safe place. Para hindi na mag-alala pa sa'yo. Baritaw ng wika nito, kaya nakagat kong ibabang labi. Hindi ko alam kung matutuwa ako sa pagtulong nito. O ano dahil baka anong isipin ni Tita Cora. Dali-dali kong inayos ang sarili't sinukbit ang bag. Salamat po sa tulong pero aalis na po ako.
Nakayukong turan ko bilang pasasalamat at tuloy-tuloy na humakbang. Why in a hurry? Tanong nito kaya nagangat ako ng muka. Kita ko magkasalubong na kilay nito at talagang tinatanong pa niya. Kung pwede nga lang sabihin ng pinakadahilan talaga ay gusto ko muna siyang iwasan dahil naguguluhan pa ako at wala pang kasagutan ang maraming katanungan sa isip ko. Sir, may pasok pa po ako at saka natitiyak kong hinahanap na ako ng anak ko ngayon. Formal at tuwid na sagot ko na may katotohanan din naman. Pero ito'y kalmadong-kalmado lang ang muka. Kaso ng akmang dadaan na ako'y nakaharang naman ito sa may pintuan kaya hindi ako makalabas. At sinong magagalit kung hindi ka makakapasok? Your boss is here. Bariton at maotoridad, nasambit nito kaya napamaang naman ako ngayon. Anong ibig niya sabihin? Bakit ba siya nagaganito sa akin? I already prepared our breakfast. Come on, let's eat. Segundang wika pa nito sabay hila ng kamay ko kaya para ako naging puppet bigla dahil hindi ako makahulma. Literal na para ako natuod dahil sa pagdampi ng kamay nito sa kamay ko. Teka lang po, kinakabahang pigil ko ngunit para naman itong bingi at walang balak na magpaawat. Hanggang sa nakarating kami sa dining table. Bumungad sa akin ng maraming pagkain na kahanda na may sabaw, pa kaya para akong natakam. Kayo pong nagluto ng lahat ng ito? Hindi makapaniwalang tanong ko. Alam ko namang marunong na siya noon pa man. Ang hindi ko lang mapaniwalaan na yung parang ipinaghanda pa niya ako. Did you see anyone na pwedeng magluto dito aside from me? Tanong nito pabalik na napamaang sa akin. Napakasarkastiko niya talaga. Sobra. Sabi ko nga po. Wala sa loob na sagot ko. Eto na rin ang kusang nag-ayos ng upuan na uupuan ko. Stop being so stubborn and just fucking sit down. Ihahatid kita pagkatapos nating kumain. Mautoridad ang boses nito na para bang wala na akong karapatan pa na sumuway. Napakurap na lang ako ng ilang beses at ang lintik kong katawan ay basta na lamang sumunod sa kagustuhan niya. Umupo nga ako kahit naiilang na kinakabahan. Kahit kailan, never pumasok sa isipan ko na mangyayari ulit ang ganito sa amin. Ang kaibahan nga lang ay normal na babae na lang ako sa paningin niya. Hindi yung kagaya noon na parang mahal na mahal niya ako, kaya niya ako pinagsisilbihan. Ewan ko nga lang kung totoo nga ba yun o pagpapanggap lang. Maasahan naman ata yung tita mo sa pag-aalaga ng anak mo. Isa pa, it's already 6 in the morning. Kung gusto mong pumasok sa trabaho, makakapasok ka pa naman. But are you sure you want to? Hindi ba masakit ang ulo mo? Ngayon parang tunog concern ang boses nito. Habang siya na rin ang kusang naglagay ng pagkain sa plato ko. Kaya para ako mahuhulog sa kinaupuan ko dahil sa pagwawala na naman ng damdamin ko. Bukod sa napakagwapo'y dalawang salita din talaga ang bagay na description sa kanya. Yun ay sarkastikong maalaga. Ako na po sir, nahihiyang awat ko sa kanya. Hindi na magawang sagutin ang mga tanong niya pero ang totoo'y masakit talagang ulo ko, nahihilo pa rin ako pero hindi ko lang pinapahalata. Hindi ka naman gumagalaw kaya ako na. Mariing wika nito kaya para na naman ako napahiya. Para nga naman kasi akong tuod talaga at hindi gumagalaw. Nagsimula na itong sumubo kaya kahit nakakahiyaman ay kumain na rin ako. Una kong nilantakan ang tinolang manok dahil gustong-gusto kong humigop ng mainit na sabaw. At nang matikman ito ay para akong nanumbalik noon. Naalala ko kasi ang timpla niya. Ganitong-ganito din kasarap magluto si Jace. Para na naman akong naluluha nang nakaraan yung masaya kaming maalalang magkasalong kumakain. Kailan pa kaya niya yun maaalala? Wala sa sariling napatingin ako sa gawin niya at napaawang ako nang mapansing nakatitig ito sa akin na mukhang kanina pa niya ginagawa. Kita kong paggalaw ng panga niya. Seryosong seryoso at nanunuri ang tingin nito kaya ako nang una nag-iwas. Don't feel so conscious, we're not in the hotel kaya hindi mo na ako boss kapag nasa labas tayo. Isa pa, you're my stepbrother's girlfriend, so I should treat you well. Right? May dinat barito ng turan niya kaya hindi na ako nagkomento pa. Sa ngayon, mas maiging isipin niyang ganon hanggang sa tuluyan ko nang malaman ang buong pangyayari. I'll expect you in his birthday party, but just a piece of advice. I hope you won't drink just what you've done last night. Bukang bibig mo lang naman ng gagong ex mo. For sure Jameson will get mad and jealous if he hears you talking about that bastard. Para akong nayanig sa biglaang pahayag nito. Goodness, ginawa ko yun?
Ano pang mga pinagsasabi ko? Hindi na ito ulit umimik kaya umurong na rin ang dila ko sa balak na pagtatanong dahil sa kahihiyan. I hope I wasn't went too far, but someday he will definitely know that the bastard he is referring to is no other than but himself. Sir, aalis na po ako. Maraming salamat po. Agad na paalam ko pagkatapos kumain. Hindi na rin ako nag-offer na maghugas ng pinggan dahil may dishwasher naman siya. Pero tumulong naman ako magligpit kahit tinutulan niya. Ihahatid na kita. Mariing alok niya kaya napabuntong hininga ko. Hindi ko alam kung paano makakatanggi dahil mukhang desididong-desidido siya. Let's go. Ulit niya't nauna na sa may main door. Napakagat na lang ako ng ibabang labi bago sumunod. Akala ko, mauna siyang lumabas ngunit tumigil ito't pinauna ako bago ito lumabas at sinaradong unit niya. Napaka-gentleman na naman ang loko. Pero hindi, kailangan makapag-isip ako ng paraan dahil hindi niya pwedeng malaman ang address ko. Hindi naman sa pagiging assuming, pero baka kasi makita niya si Casper. Mahirap na, napaka-komplikado pa ng sitwasyon namin ngayon. Nilakasan kong loob ko hanggang sa tuluyang makalabas. Ngayon ay nauna na rin akong humakbang habang siya'y nakasunod sa akin. Naghahanap ako ng paraan kung paano makalusot. Sumakay kami ng elevator na kapatahimik. Kagaya ko'y alam kong nakikiramdam lang din naman siya. Kung sana'y maayos lang ang lahat sa amin ngayon, baka akong pinakamasayang babae sa balat ng lupa dahil kasama ko ang lalaking sobra kong minahal noon. Kaso hindi, ibang-iba ng sitwasyon namin. At nang bumukas ang elevator sa huling palapag ay mabilis akong tumakbo papalabas ng building. Walang lingon-lingon. Kailangan makaalis ako. Hey! Hey! Rinig kong pagtawag niya pero desidido na ako sa gagawin. Wait, where are you going? Hindi ako sumagot at wala na ring balak na lingunin siya. Gusto ko nang makaalis. Sakto naman na may dumaan taxi kaya nagmamadali ko tong pinara. Hingal na hingal akong naupo pagkatapos pumasok sa loob. Kuya, tara na, pakibilisan po. Agarang utos ko sa driver. Parang sasabog ang puso ko sa labis na kaba. Tanaw ko pa siya sa may bintana. Nakasunod ang mga mata niya sa sinasakyan kong taxi habang umiiling. Ngayon ay may kasama na siyang mga lalaki, nasa tingin ko'y bodyguards niya. Nakahinga lang ako ng maluwag nang tuluyang makalayo ang taxi. Goodness, muntikan na ako. Kung hindi ba naman ako tatanga-tanga kagabi at uminom-inom pa ng marami. At talagang dun pa ako nakatulog sa kondo niya. Paano niya naman kaya ako nadala kagabi paakyat? Kinarga ba niya ako? Napahawak ako sa dibdib kong nagwawala sa mga kaisipang iyon dahil maaaring oo ang sagot kahit naman piniliwanag niya na kanina na gusto niya lang akong tulungan dahil nobya ako ni Jameson. Peking nobya. Yun lang ba talaga kaya ang dahilan? Ni minsan ba hindi lang naalala ng puso't isipan niya na minsan niya rin akong inalagaan at minahal noon? Kung sana'y single lang siya ngayon, hindi sana ako mahihirapan. Hindi sana ganito kakomplikado ang lahat. Tinatakasan niyo po ba si Sir Pogi, ma'am? Biglang tanong ng taxi driver kaya napakunot ang noo ko. Diyos mio, pati itong driver na to, chismoso. Kuya, mag-drive na lang po kayo please. Simpleng sagot ko kaya natahimik to. Hindi nawawalang mabilis na tibok ng puso ko hanggang sa makarating sa apartment. Nakaalis na sina Tita Charita at Casper kaya wala na akong taong nadatnan dito. Tiningnan ko ang oras, ilang minuto na lang at malilate na ako sa pagpasok sa hotel. Alanganin na ang oras lalo pat babiyahe pa ako patungo doon at traffic pa. Kaya napagdesisyonan kong umabsent na lang. Chinarge kong cellphone ko at pagka-open ay sunod-sunod ang mensaheng nagsulputan. Galing ito kay Tita Charita at Rita. Halatang kagabi pa ang text na ito ni Tita. Nasaan ka na ba, Marie? Ayos ka lang ba? Makakauwi ka ba ngayon? Mag-iingat kayo ni Rita. Habang kay Rita naman ay ngayong umaga lang. Beautiful Marie, kamusta ka? Nauna ka na pala kagabi? Sinong kasama mo umuwi? Hindi ako makakapasok ngayon, putik ang sakit ng ulo ko. Napailing na lang ako. Hindi na masama dahil dalawa pala kaming a-absent. Saglit ako nagpahinga bago naligo. Balak magtungo ngayon sa school ni Casper dahil sobrang namiss ko ng anak ko sa isang gabing hindi kami nagkasama. At bago pa man ako nagtungo doon ay nagtipa muna ako ng mensahe para kay Tita at Rita. Ta, pupunta ako ng school ngayon.
Walang paligoy-ligoy na text ko kay Tita Charita at sunod naman para kay Rita. Hindi rin ako papasok, mag-i-email na lang ako ng excuse letter kay Mrs. Dueno at Miss Talma. Ganon din ang gawin mo, ani ko, kahit pa man alam kong mapapagalitan kaming dalawa dahil walang abiso itong pag-absent namin. Pagkatapos kong magbihis ng simpleng t-shirt at leggings ay lumabas na rin ako ng bahay para magtungo sa paaralan ni Casper. Kailangang bumawi ako sa anak ko lalo pat hindi ako nakapagpaalam sa kanila ng maayos kagabi. Isa pa tsak na magtatanong si tita sa kung bakit kami lalaki ang sumagot sa tawag ko kagabi. Nagpakilala kaya si Jaguar sa kanya? Ay, kagagahan ko to eh. Pagkatapos maglakad ng ilang minuto ay nakarating na rin ako sa paaralan. Nakita ko kaagad si tita na nakaupo sa may waiting area, kasamang ibang guardian ng mga batang estudyante dito. O Marie, hindi ka ba papasok sa trabaho? Tanong kaagad nito matapos kong magmano sa kanya. Napahinga ako ng malalim bago umupo sa tabi niya. Hindi na ta, alanganing oras na po. Ani ko lang pero ang mga mata nito'y nagtatanong at nanunuri. Tumawag ako kagabi. Kasi anong oras na hindi ka pa umuuwi? Lalaki ang sumagot at nagpakilalang Jaguar. Magkasama kayo kagabi? Doon ka ba natulog? Maring wika nito kaya uminit ang pisngi ko. Mahaba habang paliwanagan talaga to. Kaya naman kinuwento ko na kay tita ang lahat na nangyari. Walang labis, walang kulang. Yung pangyayaring natatandaan ko lang sa kung paano kami aksidenteng nagkita ng ex ko kagabi. Hanggang sa yun na nga, nagising na lang akong nasa kondo ng lalaki. Ta, walang nangyari ha. Tinulungan lang daw niya ako kasi girlfriend ako ni Jameson. Ani ko pa habang ito'y tahimik na nakikinig. Pati ang pagpapanggap namin ni Jameson na magkarelasyon ay alam din ni tita. Naniniwala naman akong wala. Formal na formal ang lalaking nakausap ko kagabi. Sabi niya nasa mabuting kamay ka. Binigyan niya rin ng kumpletong pangalan niya at address para mapanatag ang loob ko. Nanito kaya nag-angat ako ng muka. Bahagya pa tong ngumiti. Mas maigi na siyang tumulong sa'yo kaysa napunta ka pa sa iba. Sa ganda mong yan, ay baka mapagdiskitahan ka pa ng mga manyake sa paligid. Segunda pa ni tita kaya nakagat kong ibabang labi. Sorry ta, hindi na po ako iinom ng ganun karami sa susunod. Hingi ko ng paumanhin dahil binigyan ko pa ito ng alalahanin kagabi. Dapat naman kasi talaga hindi na ako uminom. Sadyang nadala lang ako sa maraming problemang kinakaharap ko ngayon. Kinuwento ko na rin sa kanya na dapat ay ihahatid ako ng lalaki pauwi kanina kaso tinakasan ko. Hindi habang buhay na puro ka nalang takas at iwas sa kanya. Nagsimula ka na bang mag-imbestiga? Kung totoo mang nakalimot na lalaking yun tungkol sa nakaraan ninyo, ay napaka-unfair din sa kanya ng ginagawa mo. Mariing pahayag ni tita na sa kaloob-looban ko'y sinang-ayunan ko. Oo, unfair nga pero hindi ko naman masisising sarili ko dahil sobrang naguguluhan pa ako ngayon. Pero paghahandaan ko pa rin naman kung sakaling malaman ko man ang buong pangyayari. Yun ay kung makakalap ako ng konkretong impormasyon. Sa birthday party ni Jameson ta, sa susunod na araw na, iimbitahan niyang malalapit na kaibigan ni Jaguar. Sana may makasagot sa mga katanungan ko para matapos na lahat ng to. Sagot ko na ikinasang-ayon naman ni tita. Mabuti pa nga para makapagdesisyon ka na ng tama para sa'yo't para sa ikakabuti ng anak mo. Komento ni tita. Ngunit naantala biglang masinsinang usapan namin na mag-ring ang cellphone ko. Numero ito ng opisina ng hotel kaya bilisan ko tong sinagot. Magandang umaga Mrs. Dueno. Magalang nabati ko sa ginang na nasa kabilang linya. Good morning to Miss Padilla. Kailangan pumasok mamaya kahit half day na. Urgent request ito ni Mr. Garcia. He needs you in his office. Mariing tugon ito na nagpakabog ng damdamin ko. Ano naman kayang kailangan sa akin ng lalaking yun? Konektado ba ito sa nangyari kagabi o sa pagtakas ko kanina? Tama si tita, mukhang mahihirapan ako makaiwas sa lalaking boss ko pa mismo. Ano kayang mangyayari sa muling pagkikita ni Marie at Jaguar? May malaman kaya si Marie tungkol sa nangyari kay Jaguar sa araw ng kaarawan ni Jameson? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.